Nasorpresa si Enzo na makita ang isa sa mga lalaking nakita niya nag-away noon sa airport. Hindi niya akalaing muli niya makikita ang isa sa mga iyon. Kitang-kita pa niya sa isipan kung paano ito nakipagpalitan ng suntok sa kaaway noon. Napapangiti na lamang siya sa alalahaning iyon. Bakit iho? Wala ma. You're smiling. May naalala lang kasi ako, kakatuwang pangyayari. Sa pagpapatuloy na pag-ikot ng kanyang paningin, natigilan siya na makita naman sa isang mesa ang isa pang lalaki na nakaaway rin ang minamasdan niya kanina sa airport. Holy cow! Hindi siya maaaring magkamali. Naroon sa kaarawan ni Don Alejandro ang mga magkaaway. Nagtataka siya. Nagkita na kaya ang dalawa? Sigurado magkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga ito oras na magtapat ang mga landas. Biglang naging malikot ang kanyang isipan. Bumalik sa unang lalaki ang paningin niya. Muling naglaro ang ngiti sa kanyang labi. Alam niyang hindi pa tapos ang gusot sa pagitan ng mga ito. Ang ipinagtataka niya, bakit naroon din ang dalawa? Hindi niya akalaing kakilala ni Don Salvador ang dalawang lalaki. Ang napansin lang niya, kapwa-ina ang kasama ng bawat isa sa kinaroroon ng mesa. Mukhang ang dalawa ang dapat niyang bantayan. Subalit sa tingin naman niya, hindi gagawa roon ng eksena ang magkaaway. Rerespetuhin ng mga ito ang kaarawang iyon ng estranghero niyang ama. Ma? Ayun ho, si Alfred Sage Salvador. Itinuro ang lalaki kasama ang isang ginang. Hindi ko alam kung anong kaugnayan niya sa amin ni Braden. May posibilidad bang anak din siya ni Don Alejandro? Posible. Sabi niya sa akin noong puntahan niya ako, curious daw siya kung sino ako. Dito siya sa Avalon Hotel nagtatrabaho. Subalit hindi ko alam kung ano ang kanyang posisyon. Nabanggit din niya noon sa akin na hindi niya kilala si Don Alejandro. Sage Salvador. Sage Salvador din siya, iho. Isang posibilidad iyon na anak siya ni Don Alejandro. Nag-iisang anak lamang siya. Kung ganoon, tatlo kayong magkakapatid. Malalaman natin iyan mamaya. Mamaya? Oras na wala tayong malalamang impormasyon, pwede nating tanungin ang ama mo ukol kay Alfred Sage Salvador. Sa totoo lang, iho, kumbinsido talaga akong anak din siya ni Don Alejandro. Iisa lang kasi halos ang inyong pangalan. Sana, tinanong mo siya noon para hindi ka na nag-iisip pa. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon eh. Mama, mama kaya niya ang kanyang kasama? Silang dalawa lamang sa mesa, kagaya natin. Pero kung sakaling kapatid ko man siya, hindi iyon usapin sa akin. Mabuti naman kung ganoon. Sa pangalan at salita lang kami magkapatid, ma. Nasabi niya, nung kang pag-aaksayan ko sila ng panahon, hindi sila mahalaga sa akin. Wala sa plano ko ang pag-aksayahan sila ng panahon. Naniniwala kasi siyang magbabago ang pagtrato sa kanya ni Braden. Oras na malamang magkapatid sila. Hindi niya ito masisisi. Iisipin nito, malaking tinik siya sa landas ng lalaki. Solidong kaagaw at kahati sa mamanahin mula sa kanilang ama. Ang liit talaga ng mundo. Nais at tinig ni Ronel. Akalain mo, ang suki namin ni Mama sa restaurant ay anak pala ni Don Alejandro Sandoval? Salvador pala. Ano sa tingin mo? Gramen? Magkapatid kaya kayo? Hindi ko alam. Magkatabi sila ng pinsan. Mahina lamang ang pagkakatanong nito sa kanya. Hindi narinig na kanilang mga kasama. Kasama nito ang nobya at dalawang kaibigan. Bale, 5 silang tumungo roon. Ang pagkakaalam ng kanilang mga ina ni Ronel, may pupuntahan silang party. Ang pinsan niya nagyaya sa kanya. Malaya naman silang pinayagan pero pinaaalalahan ng huwag maglasing. Teka, hindi ba natin lalapitan si Don Alejandro? Kailangan niyang malaman na nandito ka. Sige na, patiin na muna natin siya. Hindi yung basta na lamang tayo tatahimik dito at kakain na lang. Sige. Nauna siya sa pagtayo. Sumunod si Ronel at tatlo pa nilang kasama. Habang lumalakad, may napansin siya sa isang mesang madadaanan. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking nakaaway niya sa airport. Kasama nito ang ina na natatandaan din niya. Ito ang kanyang nasagi noon. Nagsalubong talaga ang kanilang paningin ng lalaki. Maging ito ay nabigla rin. Hindi ito makapaniwala. Kumulo talaga ang kanyang dugo. Hindi niya makalimutan ang duelo niya. Kung nagkataong hindi iyon isang party, siya mismo ang unang gumawa ng pagkilos laban dito. Nasa mga mata nito ang pagiging palaban. Indikasyon lamang that their feeling is mutual. Maliit talaga ang ilo-ilo para sa kanila ng lalaki. Kakilala rin pala ito ni na Don Salvador. Ayaw rin itong bitiwan ng paningin niya. Pinsan. Kung hindi pa siya bahagyang itinulak na Ronel, nung kang bibitiwan niya ang pansin ng kalaban. Sa ngayon, uunahin na muna niya ang pagpapakita kay Don Alejandro. Naroon siya dahil meron siyang gustong itanong sa mayamang lalaki. Sino ba yung tinitingnan mo? Wala. May mga bumabati pa kay Don Alejandro. Hinintay na muna nilang tumalikod ang sa tingin niya ay mag-asawa. Hindi niya alam, pero may
Bumangong kaba sa kanyang dibdib, tapos nagsalubong ang paningin nila ng anak ng celebrant. Walang pagkagulat sa paningin nito, pero dumako ang paningin ng lalaki sa kanyang pinsan, nakilala si Ronel. Ganoon pa man, nanatili ito sa pagkakaupo. Hindi gumawa ng hakbang na kausapin ng kanyang pinsan. Nakita rin niya ang pagkaway ng pinsan sa regular customer sa restaurant. Tumalikod na ang mag-asawa. Dumako ang paningin ni Don Alejandro sa kanya. Nahigit niya ang paghinga. Napalunok din siya. Ito ba ang kanyang ama? Kailangan na niyang malaman ang bagay na yon. Magandang gabi ho. Good evening. Happy birthday, sir. Siya mismo ang unang naglahad ng kamay. It's a sign of giving him respect. Naalala niya ang mga kasama. Ipinakilala niya ang mga ito sa celebrant. Sila ang mga isinama ko. How about your mother? Ho? Bakit hindi mo siya kasama? Do you know her? Yes. Sunod-sunod na paglunok ang kanyang ginawa. Maging paghinga niya, bumilis muli. Kilala nito ang mama niya. Malaki ang posibilidad na may koneksyon siya rito. Subalit paano niya itatanong iyon sa kaharap gayong nakamata sa kanilang asawa nito at anak? Gagawa lamang siya ng eksena. Oras na mga hasya. Paumanhin sir, pero hindi niya alam ang tungkol sa pagpunta namin dito. Naging totoo siya kay Don Alejandro. Isang karangalan ang maimbitahan sa kaarawan ninyo. Subalit meron kasi akong ibang sadya sa inyo. Later. Ipinagtaka niya ang narinig na iyon mula sa kaharap. Tumango-tango ito, tapos gumuhit ang ngiti sa labi. Nasa aktuwasyon nito na tinatapos na ang kanilang pag-uusap. Tuliro naman siyang kumilos. Tinalikuran nito kasunod ng kanyang mga kasama. Sumunod talaga ang paningin ni Darius sa lalaki. Gulat siyang nakakita dito. Nagkataon lang talagang naroon sila sa isang okasyon. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang nangyari noon sa airport. Iho. Nakita rin ito ang lalaki. Dumako pa nga sa braso niya ang kamay ng ina. Kinakalma siya. Ma, wala kayong dapat na ipag-alala. Derespetuhin ko itong kaarawan ni Don Alejandro. Di ko kayo ilalagay sa kahihiyan. Subalit may katanungan sa kanyang isipan na nais niyang itanong sa ina. Hindi niya magawang itanong. Alumpihit siya. Nag-aalangan sa posibleng malalaman. Ang pangalan ng amang di niya nakilala ay Alejandro Salvador. Tapos sa may kaarawan ay si Don Alejandro sa Salvador. Gusto niya itanong dito kung si Don Alejandro at ang ama niya ay iisa at hindi siya handa na malaman kung sakasakali. Hindi talaga niya iyon ikakatuwa. Hindi ba natin babatiin si Don Alejandro? Mamaya, iho. Ma, may itatanong sana ako. Iho. Lahat ng mga katanungan nariyan sa isipan mo ay magkakaroon ng kasagutan. Pero sa ngayon, wag mo na munang itanong ang mga yan sa akin. This is not the proper place. Nakikiusap ako. Nahigit niya ang paghinga. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng mainit na tubig. Natukoy na nito kung ano ang bumabagabag sa kanyang isipan. Kung ganoon, si Don Alejandro ay ama niya. Kumulo ang kaniyang dibdib. Bumangon doon ng hindi matatawarang galit. Naikuyom niya ang mga palad. Hindi sila dapat na pumunta roon. Para ano't makikisaya sila sa karawan ng taong hindi siya pinanindigan bilang anak. Lalabas silang katawa-tawa roon. Lalo pat katabi ni Don Alejandro ang asawa nito at anak. Isang kahangalan ang naging desisyon ng inang dumalo sa kaarawan na lalaking matagal na niyang kinamuhian. Uwi na tayo, ma. Darius, hindi tayo dapat na nandito. Anak, please, huwag ka naman gumawa ng eksena. Patapusin na muna natin iyong kaarawan na to. May mga dahilan kung bakit ako naglihim sa'yo. Nakikiusap ako. Huwag ngayon. Huwag dito. This is bullshit, ma. Ano ang gusto ninyong mangyari? Kapwa lamang tayo rito malalagay sa alanganing sitwasyon? Outcast tayo sa kasiyahang ito? Para na rin nating ipinagsiksikan ang ating sarili. We were invited. Andoon na ako, ma. Pero hindi man lang ninyo ito pinag-isipang mabuti. Pahalagahan nyo naman ang inyong pagkatao. Ako ang unang masasaktan pag nakikita kong mahihirapan kayo. Tayo na ho. Hindi na natin siya kailangan na buhay tayo nang wala siya sa ating tabi. Well, stay, iho. Nandito na rin lang tayo. Aalamin natin kung ano ang kanyang sasabihin. Pinapunta niya tayo rito, hindi tayo aalis. Huwag magmatigas. Ako masusunod sa pagkakataong ito. Iisa lang pala ang anak niya. Nais at tinig ni Alden sa kanyang mama. Bumalik ang pansin niya sa lalaking kasama ni Don Alejandro at ng asawa nito. Hindi ba natin siya lalapitan para mas makita niya tayo, ma? Hindi pa natin siya nababate. Napansin niyang tumayo ang celebrant. Lumapit sa katabing mesa at sandaling nakipaghuntahan sa mga naroon. Kasunod niyon, lumipat naman ito sa kabilang mesa. Magta-table hopping na ito. Mukhang hindi na kailangan, iho. Nais sa tinig ng kanyang mama. Hintayin na lang natin siyang magawi rito sa mesa natin. Hindi na kita ipapakilala sa kanya. Alam kong makikilala kanya oras na magkaharap na kayo. Dahil magkasama tayo, kuha mo ang kanyang kulay ng balat, iho. Ang tangos ng ilong niya.
Oras na pagtabihin kayong dalawa, matutukoy ka agad na kayo ay mag-ama. Ang pakiusap ko, iho, be civil to him. I will. Salamat. Apat na mesa pa at makakaharap na nila ito. Habang nakasunod ang paningin niya kay Don Alejandro, estranghero talaga ito sa kanya. Ni wala siyang maramdamang katuwaan para rito. Anak lang siya nito ngayon sa pangalan, ngunit hindi sa kanyang puso. Kontento na siya sa pagmamahal sa kanyang ina. Nungkang kilalanin niya itong ama. Estranghero ito sa kanya kahit na sinuportahan pa sila financially. Iho, don't worry ma, wala akong gagawing masama. Kagaya nga ng sabi ninyo, magiging civil ako sa kanya, pero huwag kayong umasa ng higit pa roon. Wala akong pakialam sa kanya, hindi ko siya kailangan sa buhay ko. Hindi na lamang umimik pa ang kanyang mama. Nasa kabilang mesa na si Don Alejandro. Naririnig na nga niya ang boses nito. Handa na siyang harapin ito. Mungkang kikilalanin niya itong ama. Hello there. It's Don Alejandro. Napansin niya ang pagtayo ng kanyang ina. Bago naman siya tumayo, tiningnan muna niya ang lalaki. He's not that old. Wala sa mukha nito ang pagiging 55? Kumusta, Esmeralda? Mabuti, Alejandro. Dumako ang paningin nito sa kanya. Hindi niya binitiwan ang paningin nito. Nakipagtitigan talaga siya sa lalaki. Naramdaman niya ang paghawak ng mama niya sa kanyang braso. Happy birthday, Don Alejandro. Kaswal na pagbati iyon, devoid of feelings. Puno ng formalidad na inilahad niya ang kamay. Hindi naman ito tinanggihan ng pakikipagkamay niyon. Alden Sage, right? Yes. Pinisil nito ang palad niya. Kitang-kita niya ang pagguhit ng ngiti sa labi ng matandang lalaki. Inaasahan ba nitong tatawagin niya itong papa? Nungkang gagawin niya yun. Hindi siya nananabik na magkaroon ng ama. Mabubuhay na sila nang inanawala si Don Alejandro. How are you? Good. Natawa talaga ako at pumunta kayo rito ng mama mo, Alden. Mamaya na tayo mag-usap muli. Kailangan ko munang kausapin ang iba pang mga bisita. May inihanda akong sorpresa para sa lahat. Bago siya nakaimik, tinalikuran na sila ni Don Alejandro. Napatingin siya sa kanyang ina. Marahan itong tumango. Kasunod niyon, naupo na ito. Sumunod naman siya. Ano ang tinutukoy nitong sorpresa? Nagpagulo iyon sa kanyang isipan. Tahimik na sumunod ang paningin ni Braden sa kanyang ama na nag-table hopping. Kinakausap ang mga panauhin. Ang pinakahihintay niya ay ang sinasabi nitong sorpresa. Hindi na talaga siya mapakali. Gusto na niyang malaman kung ano iyon. Nasaksihan niya pakikipag-usap nito kay Alfred Sage Sandoval. Salvador pala. At sa babaeng kasama nito sa mesa, hindi niya matukoy kung ano ang relasyon dito ng lalaki. Wala naman siyang napansing kakaiba pagharap na iyon ng dalawa. Maging ang paglapit ng papa niya kay Enzo Sage Salvador at sa kasama nito, saglit lang din nag-uusap ang mga ito. Nagpatuloy ang kanyang ama sa pagpunta bawat mesa. Noon naman siya nagdesisyong lapitan ng lalaki para na rin makilala kung sino ang kasama nito. Enzo, pare, Braden, nagkamay sila ng lalaki. Magandang gabi ho, ma'am. Ako nga ho pala si Braden Sage Salvador. Kayo ho ba ang mama ni Enzo? Nakangiti niyang tanong sa ginang. Ngumiti naman ito. Ako nga, iho. Ikinagagala kitang makilala. Ang totoo nga niyan na ikwento ka na sa akin ni Enzo. Kamusta ka naman? Ganoon ho ba? Mabuti naman ho ako. Nagtataka rin ho ako siguro kayo kung bakit halos magkapareho ang pangalan namin ni Enzo. Nagulat nga rin ho ako eh. Kumpirmado naman hong hindi kami related. Walang isinagot sa kanya ang ginang. Basta na lang itong ngumiti. Hindi naman niya iyon binigyan ng ibang kahulugan. Napatingin siya kay Enzo na tahimik. Pero ngumiti ito nang tingnan niya. How's your work? Okay lang. Sige, may iwan ko muna kayo. Ma'am, Enzo, I have to circulate too. Siya nga pala, nagkakilala na ba kayo ni Alfred? Pupunta ako sa mesa nila, ipakikilala kita sa kanya kung gusto mo. Magkakilala na kami. Mainam kung ganoon. Tinalikuran na niya ang mag-ina. Diretso siya sa mesa ni General Manager ng Avalon Hotel. Hindi lang siya sigurado kung ina nito ang kasama. Kagaya ni na Enzo, dadalawa lamang sa mesa ang mga ito. Good evening. Ikaw pala, Braden. Magandang gabi ho, ma'am. Kasunod niyon, nagpakilala siya sa gina na nagpakilala namang ina ni Alfred. Ikinagagala ko ho kayo makilala. Magkapangalan din ho kami halos? Oo nga. Maswerte ho kami sa pagkakaroon ng kagaya ni Alfred para pamahalaan nitong Avalon Hotel dito sa Iloilo. Labis ho ang aming pagtitiwala sa kanyang kakayahan. Alam kong hindi niya kami bibiguin. Saglit lang din siyang nakipaguntahan sa mag-ina. Sumunod niyang pinuntahan ay ang mesa na kinaroroonan ng anak ni Aling Marina. Hindi niya alam ang pangalan nito. Wala naman sigurong masama kung itatanong niya. Saka gusto niyang malaman kung sino ang nag-imbita sa mga ito. Okay lang ba kayo rito? Okay lang sir. Ano nga pala ang ngalan? Ilang beses tayo hintahan at sa inyong restaurant pero hindi ko iyon naitanong sa'yo. Ako nga pala si Braden Sage Salvador, ang nag-iisang anak ni Don Alejandro. Ha?
Hindi lang ang anak ni Aling Marina ang natigilan, kundi ang isa sa mga kasama nito na nagsilbi sa kanila noon ng soft drinks ni Enzo. Curious siya sa naging reaksyon na iyon ng dalawang lalaki. Ronel, Sir, sa wakas nakilala rin kita. Nakangiti niyang sambit. Ronel, ipakilala mo naman sa akin ang mga kasama mo. Una nitong ipinakilala ang nag-iisang babae sa grupo bilang nobya nito. Kasunod ang dalawa pang kaibigan. Tapos ang panghuli na ipinagdiinan nitong pinsang galing ng New York at nagbabakasyon lang. Really? Oo. Braden Sage Salvador here. Gramen Sage Salvador. Sa pagkakataong iyon, siya naman ang nagulat. Napalunok siya at bumilis din ng maging paghinga niya. Hindi siya makapaniwala. Isa na namang Sage Salvador. Pang-apat na ito. Are we related? I don't know. How come? Nagkibit balikat ito. Mukhang wala na itong planong magsalita pa. Itinulos talaga siya sa kanyang kinatatayuan. This man is Gramen Sage Salvador. Kagaya rin ba ito ni na Alfred at Enzo na walang kaugnayan sa kanyang pamilya? Bigla ang lingon ni Braden nang may marinig siyang nagsasalita sa mikropono. Ang kalihim iyon ng kanyang ama, si Jeline. Basta nitong ipinakilala ang celebrant at ipinasa rito ang mikropono, magbibigay ng pahayag ang kanyang ama. Natuon dito ang pansin na lahat. Sa kabila ng bagong impormasyong nalaman, pilit na itinuon ni Braden ang pansin sa kanyang ama na isang pasasalamat ang namutawi sa labi. Pinasalamatan ng mga bisitang dumating sa pinasalubungan naman ng masigabong palakpakan ng mga panauhin. Una sa lahat, maraming salamat sa pakikisa ninyo sa aking kaarawan ngayong gabi. Isang karangalan sa akin na makita kayong lahat dito. Mahalaga sa akin ang gabing ito. Hindi ako mahihiyang sabihin sa inyong, I've been waiting for this particular night. Not just because it's my birthday, but because this is the night where I will reveal my most treasured secrets. Lahat ng mga matay nakatutok kay Don Alejandro. Mula naman sa kinauupuan niya, tahimik lang din sa Braden. Iyon na yata ang sinasabing sorpresa sa kanila ng ama. Most treasured secrets? Siyempre, pinagtaka niya yun. Hindi niyo yun alam, ma? Hindi iho. Alumpihit siyang tumango. Muling bumalik ang paningin niya sa ama. Patuloy ito sa pagsasalita niya. Halos nasa pananalita nito ang kanyang pansin. Naging abala na kasi ang kanyang isipan. Hindi niya mapigilan ang mag-isip. Sa ngayon, wala na akong mahihiling pa. Very supportive ang aking mga mahal sa buhay. Family Ventures is doing well at patuloy na nag-e-expand. Ang pinaka-latest na nadagdag sa Family Ventures ay ang Avalon Chain of Hotels. Muli ay nagpalakpakan ng mga tao. Iilan pa lamang ang nakakaalam na pag-aari na nila ang Avalon Chain of Hotels. Ngayon ay formal nang ipinaalam ng kanyang ama sa lahat ang tungkol sa pagka-acquire nila sa hotel. Lumalaki na ang Family Ventures. Nangangahulugan iyon na nadadagdagan ng aking trabaho. Kaya sa mga darating na araw, magkakaroon ng pagbabago sa management ng Family Ventures. Kailangan ko nang makakatulong sa pamamahala ng aming mga negosyo. Nahigit si Braden ng paghinga. Nangunot ang noon niya sa magkakaroon na laman. Nang magbabago sa management ng Family Ventures, anong ibig sabihin ng papa niya? Lihim niyang ikinaalarma iyon. Hindi lumalayo ang paningin ni Francis kay Don Alejandro habang nagsasalita ito. Hindi niya nauunawaan ang mga sinasabi ng lalaki, lalo na tungkol sa sinasabi nitong pagbabago sa management ng Family Ventures. Meron akong ipapakilala sa inyong mga tao. Malaking bagay sa akin ang pagpunta nila rito. Ang iba sa kanila ay galing pa sa malalayang lugar. As far as New York, para lang makisaya sa akin sa karawan kong ito. Nanatiling tahimik si Francis. Sandali lamang ang paghaharap nila kanina ng ama. Hindi niya ito tinawag na papa. Para bang hindi niya makakayang tawagin sa ganoon? Ang lalaki, kumbensido naman siyang nanibago lamang siya. He just recently graduated magna cum laude at the Columbia University in New York in the field of business management. Mga kaibigan ko, ipinakikilala ko sa inyo si Gramen Sage Salvador. Itinuro ang lalaki sa kinaroroonan nitong mesa. Stand here beside me, Gramen. Imbita pa ito ni Don Alejandro. Mulagat si Francis sa narinig. Anong ibig sabihin niyon? Kaano-ano ng celebrant ang lalaking tinawag. Nakita rin niya ang alumpihit na kilos ni Gramen Sage Salvador. Halos itinulak pa nga ito ng mga kasamahan sa mesa. Napansin niya ang pagtingin ni Don Alejandro sa gawin nila. Sino si Gramen Sage Salvador? Bakit halos magkapangalan sila ng lalaki? Anak din pa ito ng kanyang ama, liban sa kanya at sa anak nito sa tunay na asawa? The next one, graduated in the marketing field at the Philomer Christian College in Rojas City. Friends, Francis Sage Salvador. Itinuro siya ng celebrant. Dumako sa braso niya ang kamay ng ina. Sige na, iho. Marahan siyang tumango. Tumayo siya at lumapit sa dalawang lalaki.
Naramdaman niya ang napakaraming matang sumusunod sa kanya habang palapit sa dalawang lalaki na tukoy niyang kanyang kapatid si Graham and Sage. Hindi niya pinansin ang lalaki. Tumayo siya sa kabilang panig ni Don Alejandro. Ang napansin niya rito, nagugulumihan na nito. Wari ba'y hindi inaasahan ang ginawang pagtawag dito ng celebrant? The next one, graduated summa cum laude at the University of the Western Visayas in the degree of Business Management and currently working as Assistant Sales Manager of Transia, Enzo Sage Sandoval. Salvador, guys. Magulo ang isipan ni Francis. Tatlo na silang Sage Salvador. Lalo siya naguluhan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Tuliro ang pakiramdam niya. Kapatid din niya lalaking palapit sa kanila. Lahat pa lang naman ay haka-haka na malikot niyang isipan. Makukumpirma lamang niya iyon oras nang magsalita si Don Alejandro kung ano ang koneksyon nila sa isa't isa. Sa ngayon, etitikom na muna niya bibig. Hindi niya binigyan ng pansin ng lalaking tumabi sa kanya. He graduated at the University of Iloilo with a bachelor's degree in accounting. Now, a certified public accountant. Darius Sage Salvador. Itinuro ang mesang kinaroroonan ng lalaki, Join us here. Nahigit si Francis ang paghinga. Tuloy-tuloy ang dating ng sorpresa. Ilan pang Sage Salvador ang naroon? Iilan ba talaga sila? Hindi na siya mapakali. Puno ng sorpresa ang gabing yun. Paningin niya ay dumako sa mesa ng asawa at anak ni Don Alejandro. Hindi na halos maipinta ang mukha ng anak nito. A banking and finance graduate at the De La Salle University in Bacolod, a cum laude honor track under his belt and currently a bank manager all the way from Bacolod, Alden Sage Salvador. Kagaya ng kanyang katabi, tahimik itong pumwesto sa tabi nila. Nagsalubong ang paningin nila ni Alden Sage, pero basta lang nagkakonekta ang kanilang mga mata, para bang labag sa loob nito ang pagtayo sa kanyang tabi. He graduated at the Philippine Christian University with a degree in Hotel and Restaurant Management, and now he's the General Manager of Avalon Hotel Iloilo. This particular hotel, Alfred Sage Sandoval, Salvador. Natuon kaagad ang paningin ni Francis sa lalaking tinawag. May kasama itong ginang sa mesa. Matatag ang lakad nito. Para bang asahan na ang gagawing pagtawag na iyon dito ni Don Alejandro. And lastly, he graduated magna cum laude at the Ateneo University in Manila, Business Management degree. Alam naman siguro ninyong lahat na siya ang namamahala sa Oriental Lines ng Family Ventures, Braden Sage Salvador. Ang anak nito ang panghuling tinawag. Napakagatlabi si Francis. Nakatutok sa kanila ang paningin ng lahat. Walang dudang nagtataka mga ito kung bakit Salvador silang lahat at halos magkakapareho rin ang kanilang mga pangalan. To all my guests, silang 7 ang makakatulong ko sa pagpapatakbo sa Family Ventures. Ikinagagala kong ipakilala sa inyo ang aking mga anak. Pagbabalita ni Don Alejandro sa mga naroon. Kasunod niyon ang nakakabinging katahimikan. Bigla ang tingin ni Francis sa mga katabi. May nakita siyang nagkagulat sa kanila. Subalit sa iba naman, walang reaksyon. Nahantad na ang katotohanan. 7 silang magkakapatid sa ama. No, dumako ang paningin niya sa panghuling Alejandro. Lalaking tinawag ni Don si Braden Sage Salvador. Sa gulat nito ay matatanggap na lamang niya. Hindi nito ang katotohanan pahantad. Hindi lang sa paningin nito kundi maging sa kaalamanan din ng mga naroong bisita. Naikuyom ni Alden Sage Salvador ang mga kamay. Hindi niya nagustuhan ang inihayag ni Don Alejandro. Ang tapang ng apog nito para ipangalandakan sa lahat na mga anak sila. 7 pala silang magkakapatid. This is bullshit. Hindi niya napigilan ang pagputok ng kanyang galit. Hindi ko ikinatutubang maging anak mo. Halos pasigaw ng sambit. Wala rin sa plano ko magtrabaho sa mga kumpanya mo. Mabubuhay kami ni mama na wala ka. So, you are my father. Napailing-iling ang nagsitinig niyon. Ang pinakaunang tinawag kanina, maybe that's the fact, but it will remain a piece of information only. Sorry, but I'm not thrilled. I'm not also interested to join your dumb companies and help you out. Good evening. Sumunod dito ang paningin ni Alden. Minabuti niyang balikan na rin ang kanyang mama. Hindi siya nagsayang ng panahon. Niyaya kaagad niya itong umalis na naroon. Ayaw na niya makita pa si Don Alejandro. Iho, tama na ma. Kahit ano pang sasabihin ninyo wala sa plano ko magtrabaho sa kanya. Uulitin ko, hindi natin siya kailangan. Tigilan na natin ito ma. Hindi ko siya kikilalaning ama. Alden, tinalikuran niya ito. Diretso siya sa paglabas ng bulwagan. Lumalabas ngayon na minamaniobra nito ang buhay niya.
Ipinaalam sa lahat na magtatrabaho siya sa family ventures, hindi nito pa pwedeng pakailaman ang kanyang buhay. Solo siya sa elevator, hindi sumunod sa kanyang ina. Pumasok siya sa kanilang suite. Sobra pa rin ang galit na naroon sa dibdib niya. Aalis sila first thing in the morning. Wala nang dahilan para maglagi pa sila roon. Napatingin siya sa pinto na bumukas iyon. Ang kanyang mama ang dumating. Marahan itong naupo sa tabi niya. Kapwa sila nagpakiramdaman. Ito rin mismo ang unang nagsalita. Binasag ang katahimikan sa pagitan nila. Iho, hindi ba't mas mainam kung sa family ventures ka magtatrabaho? Lalabas kayo na isa ka sa mga tagapagmana niya. Huwag mo nang pakawalan ng pagkakataong ito. Hindi mo na kailangan pang magpakahirap sa paglilingkod sa ibang kumpanya, iho. Ano ang kapalit, ma? Ang kilalanin siyang ama, tawaging papa? Maliwanag na yun ang kanyang gustong mangyari. Babayaran niya ang atensyang ibibigay ko sa kanya. Siguro pwede niyang masilaw ang ibang ngunit hindi ako. Ang kasalanan lang niya, wala siya sa tabi mo habang lumalaki ka, Alden. Emotion and physically absent siya pero financially, hindi siya nagkulang. Usapan namin noon na sa karawan niyang ito, magkikita kayong mag-ama. Inilihim ko sa iyo ang bagay na to, iho. Napailing-iling siya. Kahit na alam ko pa yan noon pa. Nung kang ma-excite, pinagbigyan ko na pa rin kayo. Nung kang pagbibigyan ko kayong kilalanin siyang ama, wala iyon sa plano ko. Higit sa lahat wala akong interes sa pera niya. Ibigay na lang niya iyon sa iba niyang mga anak. Hindi napigilan si Grammy ng pinsang Ronel. Nilisan nila ang Avalon Hotel. Dismayado siya na sa lalaman. Ama nga niya si Don Alejandro Salvador. Labis siyang nasorpresa. Hindi lang iyon ang lakas din ng loob nitong sabihin sa kanyang magtatrabaho siya sa family ventures. Guys, kayo na ang bahalang magatid kay Menchie, ha? Pabor na muna. Problemado ang gwapo kong pinsan eh. Salamat sa pagsama ninyo sa amin. Pasensya na rin kung na-spoiled ang lakad natin. Walang problema, tol. Kanina, kami na bahala dito. Nag-enjoy rin naman kami kahit papano, nabusog din. Sige na, kami na bahalang magatid kay Menchie. Gramen, you're very lucky to have a father in the person of Don Alejandro. He's a very huge man here. Hindi siya sumagot. Hindi yun importante sa kanya. Kaswal siyang tumango sa dalawang kaibigan ni Ronel at sa nobya nito. Diretso sila sa pag-uwi ng pinsan. Kapwa sila tahimik. Pero hindi natiis ng pinsan ang katahimikan sa pagitan nila. Nakakagulat, no? Amo mo pala si Don Alejandro? Saka, nagdesisyon na siya magtrabaho ka sa family ventures. Mantakin mo, 7 pala kayong magkapatid. Iba-iba pa ang ina. Ang tindi niya. Wala akong pakialam sa kanya, Ronel. Hindi ko siya kakilalaning ama. Babalik kami ni Mama sa New York. Wala akong pakialam sa kanya. Nabuhay kaming wala siya sa aming tabi. Ipagpapatuloy namin yon. Gramen, huwag kang hibang. Mayamang tao si Don Alejandro. Ang kikitain mo sa New York? Magiging Manila mang yun oras na kilalanin mo siyang ama. Hindi mo kailangang magtrabaho sa ibang kumpanya. Hindi ko siya kailangan. Nung kang masisilaw rin ako sa kayamanan niya, ibigay na lamang niya iyon sa iba niyang mga anak. Mukhang karamihan naman sa kanila ay natuwa nang malamang ama nila si Don Alejandro. May dalawa akong nakita kaninang wari na tuwa. Hindi ko lang matandaan kung sino-sino sila. Paano naman kasi? Magkasing tunog lahat ng mga inyong mga pangalan. First word lang ang magkaiba. Nakita kong natuwa sina Francis at Alfred Sage. Tila mukhang pera ang dalawang yun. Hindi ko alam. Kung nagkamali ako, yung Enzo Sage. Tahimik lang. Para bang alam na niyang anak siya ni Don Alejandro. So 7 kayo. Kayong dalawa lamang ng taga-Bacolod ang may tila violent reactions. Tila iisa ang sentimiento ninyo. Akala siguro ni Don Alejandro ay hindi siya magkakaroon ng problema sa inyo dahil sinisilaw niya kayo sa kanyang kayamanan. Iyon ang malaki niyang pagkakamali. Tama si Ronel. Iyon nga ang malaking pagkakamali ni Don Alejandro. Akala siguro niya masisilaw silang lahat. Merong halatang nasilaw, subalit hindi siya. Curious lang talaga siya sa pagkatao ng kanyang ama. Ngayong nakita niya na ito, wala lang. Natanggal na ang kanyang kuryosidad. Sasabihin mo ba ito kay Tita Beng? Gramen? Hindi. Ilang araw na lamang ilalagay namin dito, Ronel. Mas mainam kung hindi niya malalaman. Wala naman akong makitang dahilan para sumbatan si Mama. Ginawa niya ang lahat para sa akin. Subalit hindi iyon ang nangyari pagdating nila sa bahay. Hinihintay sila ng kanyang ina. Pagpasok nila sa sala, naroon ang mama niya. Nasorpresa nga siya na makitang gising pa ito. Pumunta kayo sa kaarawan niya? Di ba? Ho? Wag na kayo magkaila. Ngayon nakaarawan ng iyong ama, Gramen. Kanina ko lang naalala iyon pagkaalis ninyo ni Ronel. Napailing-iling ang ginang. Ano ang nangyari? Gusto kong malaman. Naupo sa naroong sofa si Gramen. Samantalang iniwanan naman sila roon ni Ronel. Binigyan sila ng panahong makapag-usap ng sarilinan ang tungkol kay Don Alejandro. Nasukol na rin naman siya ng ina.
Kaya wala na siyang dahilan para magkaila pa. Dapat na nga siguro nilang pag-usapan yon. Itong karawan talaga niya ang dahilan ng ating pag-uwi rito, di ba? Prinangka na niya ang ina. Inilihim ninyo sa akin? May komunikasyon pala kayo? Wala man lang kayong sinabi sa akin? Tama ka, iho. Itong karawan talaga niya ang iniuwi natin dito. Matagal na naming usapan ito. Bago pa man ako tumulak tungo New York. Wala kaming komunikasyon. Nakakatanggap ako ng buwan ng sustento mula sa kanya. Tanging iyon lamang ang komunikasyon namin. Buwan ng sustento? Oo. Malaki ang naitulong niyon sa atin, iho. Financially. Hindi niya tayo pinabayaan. Ang gusto kong malaman ngayon ay kung ano ang nangyari sa pagpunta ninyo ni Ronel sa kanyang kaarawan. Minabuti na niyang ilahad dito ang nangyari. Bukas ang tenga ng kanyang ina. Tumango-tango lamang ito. Hindi na niya hinintay ang magiging reaksyon. Sinabi na niya ang kanyang napagdesisyonan. Maganda naman ang hangarin niya, di ba? Bakit hindi mo iyon ikonsidera, iho? Kailangan niya ang tulong mo. Sa pamamahala ng kanyang mga negosyo, kinikilala kanyang anak. Hindi ako interesado, ma. Ama ko lamang siya sa pangalan. Hanggang doon na lamang yun. Ang ibang anak na lang niya ang kanyang suhulan. Tuloy tayo sa pag-uwi, ma. Hindi ko siya kailangan sa buhay ko. Hindi na magbabago pa ang aking kapasyahan. Mabubuhay tayo ng tayo lang. Higit sa lahat, hindi natin kailangan ng pera niya. Ang laki ng pagkukulang niya sa akin. Sa atin. Sige na ho, magpahinga na tayo. Tumayo na siya at iniwan doon sa sala ang ina. Nadatnan niyang nakahiga na sa kama si Ronel. Ang bilis ng mga pangyayari. Nasaksihan ng lahat kung paano saklitin ni Don Alejandro ang tapat ng puso nito. Napahawak pa nga ito sa isang mesa, subalit hindi iyon nakatulong sa lalaki. Bumagsak ito. Papa! Bago pa man nagawang malapitan ni Braden ang ama, nakita niya ang mabilis na paglapit dito ni Francis Sage Sandoval. Nagawa nitong mabuhat ang walang malay na lalaki. Tinumbok nila ang bungad ng pintuan. Bilis! Sa malakalabas ng hotel, may naghihintay. I'm sorry pero wala nang buhay ang pasyente. Pagdating dito, it's a heart attack. Ginawa na namin ang aming makakaya pero hindi na namin siya nagawang ma-revive. Patay na si Don Alejandro. Nangalog ang mga tuhod ni Braden sa narinig. Nangahas siyang pumasok sa ER. Nakita niya ang katawan ng isang tao na tinakpan ng puting kumot. Natukoy niya ang papa niya iyon. Marahan siyang lumapit sa higaan at marahang tinanggal ang kumot. Piniga ang kanyang dibdib. Hindi pa nga nila napag-uusapan ang tungkol sa nangyari kanina sa hotel. Masama talaga ang loob niya sa mga natuklasan. Sabi nito kanina, pag-uusapan nila iyon na maayos kinabukasan. Subalit paano mangyayari yun? Gayong patay na ang kanyang papa. Hindi na ito makakapagpaliwanag sa kanya na maayos. Sigurado naman siyang wala siyang makukuhang sapat na kasagutan mula sa ina. Nakagaya niya, nagulat din sa nalamang may 6 pang anak sa iba't ibang babae ang kanyang ama. Alejandro! Ang mama niya iyon, niyakap nito ang kanyang papa. Pumalahaw, hinayaan na lamang niya ito. Isang bangungot ang gabing iyon. Marami ang nangyari. Nabunyag ang pagkakaroon niya ng mga kapatid. Kasunod niyon ang pagkamatay. Unang gabi ng burol ni Don Alejandro. Maraming taong pumunta. Sa mga anak na ipinakilala nito sa mga tao kagabi, 4 sa mga iyon na visible. Pinangunahan ni Braden, si Alfred, Francis at Enzo. Sa 4, si Braden ang pinaka-apektado. Pero hindi nito iniimika ng mga kapatid. Hindi naman niya tinatanggalan ng karapatan ng 3 sa ama niya kahit na alam niyang siya ang pinakakawawa. Naging katawa-tawa siya sa paningin ng mga tao. Nakikiramay kami, Braden. Salamat. Tanging iyon lamang ang makakaya niyang sabihin. Liban doon, tikom na ang kanyang bibig. Baka may masabi lamang siyang hindi maganda. Umiiwas na lamang siya hanggat kaya niyang kontrolin ang kanyang isipan. Sa 3 niyang kapatid, walang lumapit sa kanya. Walang nangahas na lapitan siya. Ikinatuwa naman niya iyon. Hindi naman siya masamang anak. Total, ipinakilala na ng ama ang kanyang mga kapatid sa publiko. Inaasahan niyang darating pa ang 3 nitong supling. Jeline, Sir, alam na ba ng 3 pang anak ni Papa ang nangyari? Ako mismo nagpaalam sa kanila na nangyari, sir. Iniutos iyon sa akin ng mama mo. Hindi ko nga alam kung bakit wala pa sila rito. Dapat nandito na sila. Siguradong matutuwa si Don Alejandro. Nakalimutan ko ang pangalan nilang 3. Yung galing ng New York ay Graham and Sage. Ang taga Bacolod ay Alden Sage. Tapos yung taga Iloilo naman ay si Darius Sage. Alam din nilang 3 kagabi. Kagabi lamang ang burol. Nakapagpa-obituary ka ba sa diaryo? Oo. Marahan siyang tumango. Ipinaubayan na niya ang lahat kay Jeline kung ano pa ang dapat nasikasuhin. Sa mabilis na pangyayari, hindi na niya maaasikaso pa ngayon. Blangkado ang kanyang utak. Nakapag-dinner ka na ba? Hindi ako nagugutom, Jeline. Tinapik-tapik siya nito sa balikat. Kalilimutang lagyan ng pagkain ng iyong tiyan, sir. Kailangang wag mong
O kailangan mong magpakatatag. Hindi ka dapat magpakita ng kahinaan. Umaasa sa iyo ang iyong mama. Tuloy sa pag-ikot ng oras, kasama sa mga nakikilamay ay ang mga ina ni na Enzo, Alfred at Francis. Hantad na ngayon sa kanya na matindi ang interes ng mga ito sa iniwanang kayamanan ng kanyang ama. Sa ngayon, ayaw na muna niyang isipin yon. Alam naman niyang may last will and testament na iniwan ng kanyang ama. Nakita na niya kanina sa Atty. Galido. Wala siyang ideya kung ano nilalaman ng huling testamento nito. Hindi dumating sa unang gabi ng lamay ang tatlo pang anak ng papa niya. Samantalang ang tatlo pa ay very visible, lalo na si Alfred Sage, na general manager ng Avalon Hotel. Hindi biro ang PR nito. Lahat ng mga kaibigan ng nasira niyang ama, kinakausap ng lalaki. Masasabi niyang pumapapel talaga ito. Hinayaan na lamang niya ito. Para sa kanya, hindi nag-e-exist ang mga anak ng kanyang papa sa labas. Wala siyang pakialam sa mga ito. Saka na niya aabalahin pa ang isipan oras na mairaos ang pagpapalibing sa ama niya. Alas 9 ng gabi na makita niya ang pagdating ng anak ng kanyang papa na galing ng New York. Natukoy niya ang pangalan nito, si Graham Sage Salvador. Kasama nito si Aling Marina at ang anak. Tapos, ang isa pang babae na nahihinuha niyang ina ng lalaki. Lumapit ang mga ito sa kabaong. Basta nakasunod ang mga mata niya sa grupo. Ang ina ni Graham Sage ay naglabas ng panyo. Natukoy niyang umiyak ito. Hindi niya makita ang reaksyon ng lalaki. Napansin niyang lumingon si Graham Sage. Tila may hinahanap. Sinalubong niya ang paningin nito. Napansin niya ang paghakbang ng lalaki palapit sa kanya. Wala siyang mabasa sa mukha nito. Nakikiramay ako. Sayang lang at kailangan mangyari ito. Una nitong lahad sa kamay niya. Ayokong pag-usapan kung ano ang koneksyon natin sa isa't isa. Ang sinisigurado ko lang sa'yo, hindi ako interesado sa pera ni Don Alejandro. Sa makalawa ay nakatakda na kaming umalis pabalik ng New York. Tinanggap niya ang pakikipagkamay ng lalaki. Bago pa man ito tumalikod, napansin niya ang bagong dating, ang mag-inang taga Bacolod. Naalala niya ang pangalan ng lalaki, Alden Sage. Lumapit din ang mga ito sa kabaong ng papa niya. Lamang ding lumapit sa kanya mag-ina o kahit na ang lalaki. Dumating din si Darius Sage, pero sino man sa dalawang lalaki ay di lumapit sa kanila. Sa anim, tanging si Graham Sage Salvador lamang ang nakiramay sa kanya. Sa gabing yon, kasama siya. Kumpleto ang 7 kinilalang anak ng ama niya. Hindi rin nalingid sa kanya ang ginawang paglapit ni Atty. Galido sa anim. Paisa-isang kinausap ni Atty. Atty, ikaw pala, Braden. Nakita ko ang ginawa mong paglapit sa kanilang anim. Tungkol ba iyon? Attorney sa, curious lang ako, may kinalaman ba iyon sa huling testamento ni Papa? Ano pa nga ba ang posibleng magiging dahilan? Upon the request of your father, bukas ko babasahin sa inyo nilalaman ng kanyang huling testamento at may kinalaman dito ang 6 pa niyang anak. Sa Avalon Hotel bukas gaganapin ang pagbabasa. Hindi ba pwedeng ipagpaliban? Huling kahilingan ito ng Papa mo, Braden. Magkikita tayong lahat bukas sa Avalon Hotel. Pinahanda ko na ang presidential suite. Alas 4 ng hapon, walang po pwedeng mawala sa inyong lahat. Sige, maliwanag na sa kanya pamamanahan ng ama ang 6 na kapatid niya. Naikuyom niya ang palad. Ang kanyang dugo ay talaga namang nag-aalboroto na rin. Ngayon pa lang, hindi na matatawaran ang muhi niya sa 6 na bastardo ng kanyang papa. Gagawin niya ang lahat para maharang ang posibilidad na pakinabangan ng mga ito ang pera ng kanyang ama. Mula sa kung saan, basta na lamang nagsulputan ng mga ito. Tapos, pamamanahan ng papa niya? Ngayon pa lang, gagawin na niya ang lahat ng paraan para walang makuha ang sino man sa mga ito. Siya ang nasa posisyon para gawin yon. Legal siyang anak ni Don Alejandro Salvador. Walang matatanggap na isang kusing ng mga ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa kwento na magkakapatid. Sa susunod na libro, ang kwento ni Braden Sage Salvador, ang pangalawang anak ni Don Alejandro. Magsisimula ang romansa at ang matinding gulo sa pagitan ng magkakapatid dahil sa mana. Huwag palalampasing subaybayan ang kanilang hidwaan at kung ano ang magiging epekto niyon sa family adventures.